Magandang umaga mga bata! Ngayong araw, bago tayo magsimula, ako nga pala si Teacher Russell, ang inyong magiging guro. So, bago tayo magsimula ay magkakaroon muna tayo ng maiksing panalangin. So, tayo na't sabay-sabay tayong magdasal. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Amen. So, ngayon, titingnan natin kung meron bang liban or absent sa inyong klase. Sige nga, pagmasdan nyo nga ang inyong katabi. Okay, very good. Walang absent, no? Andyan yung mga katabi ninyo. Good job! Okay, so ngayon, bago tayo magsimula, papaalala ko ulit sa inyo ang ating mga classroom rules. Ano-ano nga ulit ang ating mga classroom rules? Kapag nagsasalita si teacher, okay, manahimik muna or makinig. So mamaya, pagkatapos ni teacher, kayo naman ang magsasalita. Mag-raise hand lang, and then tatawagin kayo ni teacher. Nauunawaan po? Very good. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayong araw ay music. So bago tayo magsimula sa ating talakayan at sa ating pinaka-aralin, ay papanoorin ko muna kayo ng maiksing video. So pagkatapos ng video na to, may kunting katanungan lang si teacher, pero alam ko naman na masasagot niya ito. So, ready na ba kayo? Opo! Okay. The cat goes meow, 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 meow. The dog goes woof, 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 woof. The mouse goes squeak, 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 squeak. And the fly goes buzz, buzz, buzz. The horse goes neigh, 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 neigh. The pig goes oink, 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 oink. The sheep goes baa, 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 baa. And the cow goes moo, moo, moo. These are the animal sounds. These are the animal sounds. The hen goes cluck, 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 cluck. The duck goes quack, 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 quack. The sparrow goes chirp, 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 chirp. And the turkey goes gobble, gobble, gobble. The elephant goes trumpet, 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 trumpet. The gorilla goes grunt, 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 grunt. The hippopotamus rumbles, rumble, rumble, rumble. And the lion goes roar, roar, roar. These are the animal sounds. These are the animal sounds. The whales they sing, 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 sing. The walrus groans, groan, groan, groan. The seals go bark, 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 bark. And the seagull goes squawk, squawk, squawk. These are the animal sounds. These are the animal sounds. The owl goes hoot, 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 hoot. The parrot goes screech, 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 screech. The crow goes caw, 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 caw. And the cuckoo goes coo, coo, coo. The hamster goes squeak, 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 squeak. The hog goes grunt, 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 grunt. The donkey goes haw, haw, hee, haw. And the zebra goes whinny, whinny, whinny. These are the animal sounds. These are the animal sounds. The hyena goes laugh, 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 laugh.
The snake goes hiss, 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 hiss. The coyote goes bark, 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 bark. And the wolves go howl, howl, howl. The guinea pig squeaks, squeak, squeak, squeak. The frog goes ribbit, 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 ribbit. The squirrels go chatter, 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 chatter. And the bees go buzz, buzz, buzz. These are the animal sounds. These are the animal sounds. Ayun, tapos na nating panoorin. So, saan kaya patungkol ang inyong pinanood? Animal sound. Very good. Tungkol sa sounds ng mga animals. Very good. So, ngayon, anong mga animals kaya ang nabanggit sa video? Sige. Cow. Okay, very good. Cow. So, ano yung sounds ng cow? Moo. Okay, very good. So, ano pa? Ano pang mga animals ang nabanggit sa video? Pig, teacher. Pig or baboy. So, talagang nakinig kayo, ha? Good job! So, ngayon, pagkatapos ng ating ipinanood, syempre, dadako na tayo sa ating pag-aaralan. So, ano nga ba ang ating pag-aaralan? Ang ating pag-aaralan po ngayon ay pitch of a tone as a high and low. So, pagkatapos ng araling ito, makikilala nyo ang tono kung ito ay may mataas at mababang tunog. At makikilala nyo rin ang mga tunog ng mga bagay at hayop na kung may mataas o mababang tunog. Next, titingnan natin tingnan ng mga larawan na nasa ibaba. So, ano-anong mga bagay na nakikita nyo sa larawan? Kutsara. Okay, very good. Kutsara at tinidor. Ano pa? Lutuan. Lutuan. Very good. At gunting. Okay, magaling. Ano pa? Ano pa kayong mga larawan ang inyong makikita? Box. Okay, paper box. Yan. At kahoy. Very good. Ang gagaling. So, ngayon, sabi dito, sa pangkat A daw ay may matataas or may mataas na tunog. At sa pangkat B naman ay may mababang tunog. So, titingnan natin kung talaga nga bang sila ay may mataas at mababang tunog. So, ngayon, una, meron dyan kutsara at tinidor. So, ngayon, meron si teacher kutsara at tinidor. So, ngayon, itatry natin kung talaga nga bang meron silang mataas na tunog. So, makinig ng mabuti, okay? Okay. So, ayan. Susubukan nating pag-uumpugin ang dalawang ito. So, papakinggan yung mabuti kung ito ba talaga ay may mataas na tunog. Ready? Okay. Ano sa palagay ninyo? Tama, meron nga po siyang mataas na tunog. So, anong sunod? Lutuan at gunting. So, meron naman si teacher dito, lutuan. At, syempre, ang gunting. So, itatry natin kung talaga nga bang meron silang mataas na tunog. So, makinig ng mabuti. Talaga nga merong mataas na tunog. So, sunod, ano kaya? Okay, nasa mababang tunog naman. So, dito naman tayo sa pangkat B na kung saan meron daw mababang tunog. So, paper box. So, meron tayo ditong maliit na box. Ayan. At tatapikin natin siya. Titingnan natin or papakinggan natin kung talaga ba ang meron siyang mababang tunog. Okay. Tingin nyo, ano kaya? Okay, very good. Meron nga talaga siyang mababang tunog. Okay, ano pong sunod?
Sunod po ang dalawang kahoy. Ngayon, meron naman si teacher ditong dalawang stick. Itatry natin pakinggan kung talaga bang meron siyang mababang tunog. So, makinig ng mabuti. Ano kaya sa palagay nyo? Ay, yun, magaling. Meron nga talaga siyang mababang tunog. Meron pang mga hinanda si teacher na maraming halimbawa para mas maunawaan natin talaga ang mga bagay at mga hayop na merong mataas at mababang tunog. Ngayon, pakinggang mabuti ang bawat tunog ng mga larawan na aking ipa-flash. Okay? Handa na ba ang lahat? Opo! Okay. Very good. So, makinig ng mabuti ha. Okay. So, sa ating unang larawan, ano kaya ang unang larawan? Kampana! Magaling, kampana, or bell. So, pakinggan natin, ano kaya ang tunog ng bell? Ito kaya ay merong mataas or mababang tunog? So, pakinggan natin. Ay, yun. Ano kaya sa tingin nyo ang tunog ng kampana? Ito kaya ay may mataas or mababang tunog? Mataas na tunog! Very good. Ito po ay may mataas na tunog. So, next. Anong sunod na larawan? Motor! Very good. Ito ay motorsiklo. So, sinong gumagamit ng mga motorsiklo dito? Sinong hinahatid ng parents? Okay. So, narinig nyo na kung ano ang tunog ng motorsiklo. So, ngayon, papakinggan natin ulit. So, ano kaya ang tunog ng motorsiklo? Ito kaya ay may mataas or mababang tunog? So, pakinggan natin. Ay, yun. Ano kaya sa tingin nyo ang tunog ng motorsiklo? Mataas na tunog! Very good. Ito po ay may mataas na tunog. Sunod. Ano naman ito? Aso. Sinong may mga alagang aso sa bahay? Ay, yun. So, ano kaya ang tunog ng aso? Ano kaya? Ito kaya ay mataas o mababang tunog? So, pakinggan natin mabuti. Ayun. Ang tahol ng aso ay Mataas po! mataas na tunog. So, very good. Magaling ang mga estudyante ko ngayon. So, ngayon, pang-apat na larawan, ano kaya ito? Whistle! Ayun. Pito or whistle. Very good. So, ano kaya ang tunog ng whistle? Ito kaya ay may mataas or mababang tunog? So, pakinggan natin. Ayun, magaling. Ang whistle or ang pito ay may mataas na tunog. So, last. Ano kaya ang last nating larawan? Ayun, orasan. Sino may mga orasan dito sa bahay? Okay, very good. Lahat. So, ngayon, papakinggan natin kung ang orasan ba ay may mataas na tunog o mababang tunog. So, pakinggan natin. Ayun, ang orasan po ay may mababang tunog. Napakagaling. So, palakpakan lang yung sarili. Yan. So, ngayon, pupunta tayo or dadako tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. So, sabi dito, tingnan ng mga larawan sa ibaba, lagyan ng bilog ang bagay na o mga hayop na nasa larawan kung ito ay may nagbibigay ng mataas na tunog at X naman kung nagbibigay ng mababang tunog. So ngayon, itry natin or subukan natin. Sino kaya ang pwedeng magsagot sa number 1? Okay. Sige. Try mo. Okay, very good. So, ang number 1 ay kampana. So, ang kampana po ay nagbibigay ng Mataas na tunog! mataas na tunog. So, ito ay, anong lalagay? Bilog. Very good. So, next. Ang pangalawa ay kalabaw. So, ano kaya ang naibibigay na tunog nito? Mataas kaya or mababa?
Ayun, very good. Mababang tunog. So, ang ilalagay ay X. Ayan. Susunod, number 3. Number 3 ay pusa. So, ano kaya ang naibibigay na tunog ng pusa? Ito kaya ay mataas o mababa? Tingnan natin. Mababa po, Sagot? teacher. Ang pusa ay nagbibigay ng mababang tunog. Ayan, magaling. So, number 4. Ang number 4 ay motorsiklo or motor. Ano kaya ang naibibigay nitong tunog? Ito kaya ay mayroon mataas or mababa? Mataas. Very good. Mataas na tunog. So, lagyan ng bilog. Panlima. Ano kaya ang panlima? Aso. Ano kaya ang nabibigay na tunog ng aso? Ayun, magaling. Ito po ay nagbibigay ng mataas na tunog. Oh, ang galing ng mga sagot nyo ha. Talagang nakikinig talaga kayo. Dadako tayo sa ating bagong tatalakayin, pero hindi ko sobrang papahabain. Kumbaga, bibigyan ko lang kayo ng isa pang mga halimbawa ng nagbibigay ng mataas at mababang tunog. So ngayon, panonoorin ulit natin or papakinggan pala natin ang Do, Re, Mi, So. Sinong mga nakakaalam ng Do, Re, Mi, So? Konti lang nakakaalam. So ngayon, papakinggan natin ang awit ng Do, Re, Mi, So. So makinig na mabuti ha. Okay. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kaya ang napansin nyo sa inyong napakinggan. Pataas po na tunog. Okay po, pataas ang tunog. So, nagsimula sa mababa, tapos pataas po, teacher. Ay, very good. So, napansin nyo yun. So, ayun no. So, dito, sa Do, Re, Mi, So, isa rin to halimbawa na kung saan makikita natin ang mababa at mataas na tunog. So, nakikita nyo, sa baba, nariyaan ng Do, at sa taas, merong ding Do. So, ang nasa taas na Do ay nagpapakita ng mataas na tunog or high sounds. So, high tones rather. So, dito rin sa baba, ito, nasa babang Do, ito rin ang nagpapakita ng mababang tunog or low tone. So, ngayon, hindi ko na to sobrang papahabain dahil alam ko sa mga susunod yung baitang ay mapag-aaralan nyo ito. So, ngayon, dadako ulit tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2. So, ang nakikita mo sa ibaba ay mga bilog na simbolo ng mga tunog na mataas at tunog na mababa. Ngayon, paghambingin ng mga bilog sa bawat bilang. Ikahon ang bilog na simbolo ng mataas na tunog at tikisan naman ang bilog ng sumisimbolo ng mababang tunog. So, nauunawaan po ba? So, sabi, ulitin ni teacher, na kapag daw ang bilog ay sumisimbolo ng mataas na tunog ay lalagyan ng kahon. Kapag naman ang bilog ay nasa mababang tunog, lalagyan ng X. So, yan. Number 1, ang unang bilog ay nasa mababa. So, anong ilalagay? X. Very good. So, lalagyan ng X. So, pangalawang bilog, ito kaya ay nasa mataas o nasa mababa? Mataas. So, lalagyan po ng kahon. Sige, dahil alam kong nauunawaan na ninyo, kayo na ang bahalang sumagot sa mga natitirang bilang. Dito, sa pangatlong gawain, kayo na ang bahalang sumagot nito. Pero, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. So, para mas maunawaan natin, sabi dito,
kulayan ng bughaw or blue ang simbolo ng mataas na tunog at isulat ang empty sa patlang. Kulayan naman ng pula ang simbolo ng mababang tunog at isulat ang MP sa patlang. So, first, number 1. Susubukan natin yung number 1. So, dito sa number 1, ang bilog ay nasa mataas na tunog. So, kukulayan natin yung kahon ng kulay bughaw. Very good. At isusulat ang empty sa patlang. So, ayan, nakasulat na. So, number 2 hanggang 10, kayo na ang bahalang sumagot. So, nandyan yan sa inyong mga learning materials, no? Sa tingin ko ay nasa pahina 6 hanggang 13 or 6 to 13. So, kayo na ang bahalang magsagot. So, ngayon, sino-sino sa inyo? Kanina may mga nabanggit tayong mga iba't ibang uri ng hayop. At sa inyong pinanood ay may mga iba't ibang uri ng hayop tayong napakinggan. So, sino-sino sa inyo ang may mga alagang hayop sa bahay? Sa taas ng kamay. Napakaraming may alagang hayop. So, ikaw, Joseph, ano yung alaga mong hayop? Ayan, aso. So, inaalagaan mo ba ito ng maayos? Opo, pinapakain at pinapaliguan. So, sino pa? Sino pang may ibang alagang hayop sa bahay? Okay, ibon. Magandang alagaan yun, no? Ibon. Sino pa? Ano pang mga alagang hayop? Pusa. Ayan. So, ang mga alagang hayop ay mahalaga rin sa atin, no? Kasi inaalagaan natin at kumbaga nagsisilbing bantay rin sa ating mga bahay. At syempre, nagiging kalaro rin natin at kaibigan. So ngayon, para sa inyong gawain, ikuhit sa malinis na papel ang inyong alagang hayop. So ito-drawing nyo kung ano yung alagang hayop nyo. Kung ito ba ay aso, pusa, ay yun. So iguguhit nyo or ito-drawing nyo. Syempre, sasabihin, isusulat nyo rin sa papel kung ito ba ay nagbibigay ng mataas na tunog o mababang tunog. Halimbawa, ang alaga mo hayop ay pusa. So sa tingin mo, ang pusa ba ay nagbibigay ng mataas o mababang tunog? Sige, isulat mo yan sa iyong malinis na papel. Kapag naglikha kayo or nag-drawing kayo, syempre meron tayong mga pamantayan or rubrics na tinatawag. So, kapag naiguhit nyo ng maayos at malinis ang inyong mga alagang hayop, ay meron kayong 5 puntos. At kapag naman ito ay merong angkop na kulay, or magandang kulay, meron din naman kayong 5 points. At kapag naisulat nyo ng tama kung ito ba ay nagbibigay ng mataas o mababang tunog, ay meron din kayong 5 points. So, ang total nun ay 15 points. Dako na tayo sa ating paglalahat ng aralin. So, ano nga ulit ang dalawang uri ng tunog o tono na ating napag-aralan? Mataas at mababang tunog. Ayun, very good. Mataas at mababang tunog. So, pangalawang tanong, magbigay ng mga halimbawa ng mga bagay or hayop na nagbibigay ng mataas na tunog. Okay. Aso, teacher. Ayun, magaling. Aso. Ang aso ay nagbibigay ng mataas na tunog. Ano pa? Pusa. Okay. Pusa. Pusa? Bibigay ba ng mataas na tunog ang pusa? Ayun. Ang pusa po ay nagbibigay ng mababang tunog. Ano pa? Ano pa yung mga halimbawa na nagbibigay ng mataas na tunog?
Motor po! Motorsiklo. Yan, very good. Dadako na tayo sa ating pagtataya. So, panuto. Pangkating sa dalawa ang mga nasa larawan ayon sa tunog na nalilikha neto. Isulat ang letra sa kahong mataas kung mataas ang tunog at kahong mababa naman kung ito ay may mababang tunog. So, ngayon. So, letter A. Hinihihipang pito. So, ano kaya ito? Sa mataas or mababang kahon? Mataas! Okay, very good. Ito po ay nasa mataas na kahon. So, next. Letter B. Pinag-umpog na kutsara at tinidor. Saan kaya siya? Saan kayang kahon to dapat ilagay? Mataas na Yun, very good. Sa mataas na kahon. So, letter C. Huni ng ibon. Huni ng ibon. Saan kaya siya? Sa mataas or mababa? Mababa! Ayun, nasa mababang kahon. Letter T. Tinapik na paper box. So, sa tingin nyo saan kaya siya? Sa mababa or sa mataas na box or kahon? Mababang kahon po! Ayun, very good. Nasa mababang kahon. So, ngayon, magbibigay ako sa inyo ng taktang aralin kung saan babalikan nyo ang teorema at kakapisaduhin. So, bukas, bago tayo magsimula ng ating bago nating aralin, ay aawitin muna natin sa harap ng klase ang teorema. So, kailangan kabisaduhin na. Okay. So, ngayon class, dahil tapos na tayo, okay, tayo sabay-sabay na tayong tumayo at manalangin. So, tayo na lahat. Okay. So, ready na? So, let's pray. Please bow your heads and let us pray. Dear God, we thank you for this wonderful day, sharing your love with our teacher and classmates. Thank you for the strength and excellence you gave us to learn and understand our lessons. Thank you to our teachers, parents, and classmates who shared to us the joy of learning. Amen. Ayun. So, okay, pwede nyo nang iligpit ang yung mga gamit at pulutin ang mga kalat sa sahig. So, goodbye class! Hanggang bukas ulit! Paalam!